Pastor Arnel, hindi ko po iti-take lightly ang pagtayo po sa inyong kaban, Logos Bible Baptist Church, sa pong malaking karangalan na makatindi po sa kultitong ito. At salamat dahil meron po kayong store. At marami pong iglesia ngayon ang store. Kaya tayo po ipapasalamat dahil ang Panginoon ay napakabuti po sa inyo. At binabati po namin kayo at behalf of the Korean Bible Baptist Church. Kami po ay bumabati ng 27 taon bilang isang iglesia. Salamat po at naging kaibigan, katuwang sa gawain ng Pastor Wonbei Kim. Salamat po at magkakasama po kami noon, kakaedad. At marami po kami produkto at totoo po na ang Metro Manila Baptist Bible College ang pinaka magandang Bible school sa buong Metro Manila nung panahon na yon. At ang produkto po namin, Pastor Reggie, kaya po siya ngayon ay pumasok uli ng Bethany dahil ganun po kahusay ang aming Bible school. At ang inyo pong teksto ay hinango po doon sa Philippians chapter 3 at nais ko pong kunin ang teksto po na yon as we study the Word of God. Ngayon pong hapon na ito, I will start reading from verse number 13 of Philippians chapter number 3. At nais ko po na hilingin po kayo na sumandali pong tumayo at sa paggalang po ng salita ng Diyos. Ako po'y naniniwala na ang salita po ng Diyos, lalo tigit sa iglesyang ito, na mula pa noon hanggang sa ngayon, ang tinitindigang Biblia ay ang King James Bible. At kahit po anong gawin, papatayin tayo, hindi po natin bibitawan ang the Old King James Bible. Philippians chapter number 3 from verse number 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa marami pong bagyo ng buhay, sa marami pong dinaanan ng simbahan pong ito, ay nagpatuloy po silang nakatindig dahil kasama po nila kayo. Tunay po, Panginoon, na sila po ay mensahe sa marami pong mga simbahan sa kapulunan ng buong Manila at ng buong Pilipinas. Salamat po sa sinimulan ng Pastor Wonbei Kim. At ngayon po pinagpapatuloy ng aming pong mahal na Pastor Arnel Fernandez. Salamat po sa pagkakatawag mo po sa kanya at naniniwala po kami na ito po ang highest calling para po sa bawat sa po sa amin. Unahan niyo po kami kausapin at lalo tigit ang mga members po ng Logos Bible Baptist Church. Tulungan niyo po kami, ikaw ang makita at hindi po ang bawat isa sa amin. Kung meron pong mga kaluluwa na hindi po tiyak ng kaligtasan, o dakilang Diyos, magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang titulo po ng aking mensahe, of course, the word, doon din po sa ating inyong teksto sa Exodus chapter 14, verse number 15, and the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. That they go forward. To go forward is to move forward by faith. Yung pong inawit ng Berean Bible Baptist Church sa Alabang. Wala po tayong pwedeng gawin na wala po ang Panginoong Jesucristo. By faith ay magagawa po natin ang mga bagay na imposible. At kaya lamang po tayo nakakapanatili, pwede natin gawin ang posible, pero ang gagawin ng Panginoon sa atin ay gawin natin yung mga imposible. At yun po ang bahagi ng Panginoon sa atin. To move forward, ang sabi ng Panginoon,
bakit kayo umiiyak? Bakit kayo nananalangin pa sa akin? Go forward. Alam niyo po ba, merong mga bagay minsan, Logos Bible Baptist Church, na kinakailangan na tayong tumigil manalangin at kinakailangan tayong sumunod. There are times to stop praying and start obeying. Hindi ko sinasabing tumigil tayo sa panalangin, pero much deeper ay habang tayo nananalangin, ay tayo po ay sumusunod. Marami pong mga bagay minsan na tayo po ay nananalangin at humihingi sa Panginoon, samantalang tayo po ay inuutusan niya na to press on towards the mark. The mark is the goal. Pero alam niyo po ba, hindi po natin makukuha ang lahat po ng yan kung tayo po ay unti-unting bumibigay at nagkukwit. Kaya nga po napakahalaga. Stronger together. Yun po ang nais po nating makita sa hapong ito. At yun po ang pinakamahalaga. At napansin niyo po ba ang Israel? Dapat po ay 11 days lamang nila mula po doon sa Mount Horeb o Mount Sinai hanggang doon po sa Kadesh Barnea. 11 days lang po nila ito lalakbayin. Pero inabot po sila ng napakatagal. Yun po ang punto natin, mga kapatid. Meron po kayong pastor, meron po kayong lahat, may leaders po kayo at alam niyo na po ang dapat nyo gawin, alam niyo ang goal nyo, alam niyo ang mark nyo, alam niyo kung magkaminsan, meron po kasi na nagki-creep in and aware sa loob ng ating iglesia na we cannot move forward by faith dahil marami po ang nagmo-move pero pabaligtad. Ang nais po natin, together. At pag tayo po'y together, it is much better together, stronger together. Yun po ang mahalaga. Mas marami tayong magagawa. Yan pong sasakyan na yan, napakadali. Tingnan niyo po, napakadali. 1 month, puro green. More than anything else. Alam niyo po ba, meron tayong magagawa kung kasama natin ang Panginoon. Kaya po napakahalaga ang ating pong tema sa hapon pong ito. At dadaling ko lang po kayo, just a way of introduction to Ecclesiastes chapter number 4. Please turn with me, please, in the book of Ecclesiastes, a way of introduction. Ecclesiastes chapter number 4. At salamat po dahil napapansin nyo kanina malamig, biglang uminit. So ibig sabihin, mas kailangan nyo pa ng marami pong air conditioner. Yung pong may inverter. Ecclesiastes chapter number 4. Stronger together. Ang sabi po ng Bible, doon po sa chapter number 4 of Ecclesiastes, so verse number 8, there is one alone, and there is not a second. Yea, he had neither children nor brother, yet is there no end of all his labor, neither is his eyes satisfied with riches. Neither said he, for whom do I labor and bereave my soul of good? This also is what? Vanity, yea. It is a sore travail. In verse 9, 2 are better than 1. Pastor Reggie, 2 is better than 1. Sabi ko, way of introduction, ikaw eh. Alam niyo, mula po naging estudyante namin ito, sinasabi namin po, 2 is better than 1. Hanggang ngayon, 2 is better than 1. Kasi, ang sabi po dito sa nag-iisa, ano sabi? Vain. Walang kabuluhan. Void. Wala. Empty. Empty space. Kaya, narito po ang Pastor Reggie at nangangailangan po ng katuwang sa buhay. Maawa na po kayo. Kaya, biblically, alam nyo, sa atin din po, pag tayo po'y nag-iisa, mas madali tayong atakihin ng dyablo. Ang sabi ng Bible, 2 is better than 1. 2 is better than 1. Pero napansin niyo po ba dun sa verse number 12? This is my key verse. And if one prevail against him, 2 shall withstand him, and a triple cord is not quickly broken. A triple cord is not quickly broken. Tandaan niyo po, ang dalawang mag-asawa, Pastor Reggie, 2 is better than 1. Tama po yon. Pero naalala niyo po ba, ang Panginoon, si Adan, nilikha ng nag-iisa,
Pero ang sabi ng Panginoon, 2 is better than 1. Kaya kinuha si Eva sa kanya pong tadyang at siya'y bahagi, si Eva ay bahagi ni Adan at napakahalaga po noon. Pero hindi niyo po ba napansin na kahit po sila'y dalawa, dalawang laman na pinag-isa ng Panginoon, nagkasala pa rin sila? 2 is better than 1. Yes, pero ang napakahalaga po, a triple cord is not quickly broken. Ang dalawang mag-asawa, sino po ang gusto niyong babae, lalaki? Kalimitan ng lalaki ang itim. Ang babae, 2 is better than 1. Yes, alam niyo, ang sabi po ng Bible is 2 is better than 1. Let me just illustrate to you. Ito po pinutol ko sa aming simbahan, kaya marami po kaming walang electric fan, marami pong mga walang kuryente, at 2 is better than 1. Pastor Reggie, huwag kang tumawa, mangkinig ka. Pero alam niyo po ba, ang pinakamahalaga, a triple cord is not quickly broken. Yes, ang cord na isa, marahil ang asawa mong babae, ang isang cord ay ang asawa mong lalaki, marahil ang isang cord ay ang iyong pastor, ang isang cord ay ang simbahan, ang isang cord ang iyong mga anak, ang isang cord ang mag-asawa. Pero alam niyo po ba, kung wala ang Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. John 15:5, for without me, you can do nothing. Logos Bible Baptist Church, kahit na po anong sabihin natin, let's go forward, let's move forward, let's press towards the mark. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, magiging baliwala lahat ang ginagawa po natin. A triple cord is not quickly broken. Kailangan po ang third cord. Ang third cord po ay ang Panginoong Jesucristo. The third cord ay napakahalaga. Wala po tayong magagawa kahit na po anong gawin natin. Kahit na sabihin mo, nag-graduate ka pa, Pastor Reggie, kung saan-saan. Ang napakahalaga, tandaan nyo, ang Panginoong Jesucristo. Mawala ng lahat, wag lang ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka ligtas, tandaan mo, wala tayong magagawa para pumunta sa langit. Isa lang po ang tanging, hindi po matuwid na daan. Ang kailangan po natin ay ang tanging daan. Politika din yata yun. Ang Panginoong Jesucristo, the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Jesucristo po, kaibigan, ay hindi po relihiyon. Lahat po tayo nasa pamilya ni Adan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15, in Adam all die. Lahat tayo nasa angkan. Dalawa lang po ang angkan dito sa mundong ito. Nasa Adam's race o Jesus' race. Yes, meron pong Hudyo at meron pong Gentiles. Pero ang dalawang yan, lahat po ng yan ay makasalanan. Hindi po pinipili ang maliligtas. Kung may pinili, may special na makasalanan? Meron dito eleksyonis. Amen? Ibig sabihin, pinipili ang maliligtas. Napaka-special mo namang makasalanan. Wala pong gano'n. Lahat po tayo ay nasa angkan ni Adan. We lost the image of God. At ang kailangan po, kaya ang sabi ng Panginoon, you must be born again from Adam's race patungo sa angkan ng Panginoong Jesucristo. Ang born again ay hindi po relihiyon. Yun po ay isang kaligtasan, isang relasyon, at yun po ay papunta sa Panginoong Jesucristo na siya lamang po ang tanging dahilan para ang isang tao ay maligtas. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoong Jesucristo. For without me, you can do nothing. Kahit po anong sabihin natin ganda ng inyong relasyon mag-asawa, kahit na po anong sabihin yung ganda ng inyong simbahan, hindi po yan pagandahan ng simbahan, hindi po yan pahusayan ng pastor. Ang mahalaga, ang Panginoong Jesucristo ang third cord. Nasaan ang Panginoong Jesucristo sa inyong paglilingkuran? Hindi po ba sinabi ng Bible, go forward, ang sabi ng Panginoon. Press towards the mark. Yun po ay napakahalaga na nais ng Panginoon na sabihin po sa atin. Huwag po kayo magkukwit. Ilan po sa atin ang nag-isip na mag-quit? Ilan po sa atin ang nag-quit na talaga? Hindi po ba? Sa boxing, sino po ang naglahagis ng towel na puti? Kasi sabi, Pastor, hinagis ko na yung towel. Ang boksingero, tinrain po tayo, para lumaban at hindi para sumurrender. Kristiyano, tayo po, sa simbahang ito at sa lahat ng simbahang kinalalagyan po natin, hindi po tayo tinuruan sumurrender. There is no surrender, no retreat. Hindi po tayo ang nagbabato ng towel. Ang nagbabato ng towel ay nandun sa baba. Ang coach po natin is the third cord, the Lord Jesus Christ. At kailanman, hindi po ibabato ng Panginoon ng towel. Ang nais niya, be thou faithful unto death. Revelations 2:10. Hanggang kamatayan, mga kapatid, maging matapat tayo. Hanggang sa huling hininga, maging matapat tayo. Let's move forward. Marami pa pong gagawain.
Marami pa tayong gagawin. Ang gawain po ay hindi ang building lamang. Ang building ay hindi ang simbahan. Marami pang kaluluwang dapat marating. Marami pang mga lugar ang dapat pong mapuntahan at magbukas ng mga mission. Napakahalaga po. Alam nyo, ang stronger together, ang sabi po ng Nehemiah chapter 8 verse 1, all the people, 8:1, gathered themselves together as one. The word together means as one. Katulad ng isang tao. Pwede pong marami tayo. Ngayon, ilan po Pastor, ilan tayo ngayon? Yan ba yung official o unofficial count? Ha? Meron pa bang hindi na bibilang? Meron ba mga lawyer? Hindi na. Nasaan na ba ako? Makita po natin yun. Ang sabi, as one man. Yung parang pagkakumilos po ay parang isang tao lamang ang gumagalaw. Pero marami ang kumikilos. Sama-sama. Katulad nga po nila David, yung pong tawag doon, in rank, yung isa pong pagka sinabi pong go forward, lahat magpo-forward. Hindi po pasalungat ng iba, hindi po pa ganon, hindi po pa ganon. Ibig sabihin, one rank. Ibig sabihin, sama-sama. Ang ibig sabihin ng together is one accord. A triple cord is not quickly broken. Tandaan niyo po, pagka ang Panginoong Kristo ang kasama nating nag-move forward, marami po tayong ma-accomplish para sa Kanya. At hindi po ang sarili natin na makikita kung hindi siya po ang mag-glorify. 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, do all to the glory of God. Hindi yung sarili natin. Alam niyo po ba yung Alam niyo po ba, sino po dito mga nasa high school or college? Alam niyo po ba yung centrifugal force? Ano ang kabaligtaran ng centrifugal force? Naku, babagsak kayo. Ano ang kabaligtaran? Ang centrifugal force, ang object, ang tendency, di ba, yung pagkaginano nyo, saan papunta yung object? Towards? Palabas, tama? The tendency of the object is to move outside. Ano yung centripetal? Yun ang kabaligtaran po ng centrifugal. Ang centripetal ay ano? Ang object galing sa labas, papunta sa center. Katulad po yung pagkahinalo nyo yung kape nyo, di ba, gumaganon. O kaya yung inyong sink na barado, binomba nyo ganon. Shhh! Hindi po ba? Centripetal po yon. The force ay nagpapupunta sa gitna. Alam niyo po, sa ating paglilingkuran, hindi po natin ngayon kailangan. As we go forward together, stronger together, ayaw po ng Panginoon na meron pong centripetal na paglilingkuran, centripetal na buhay. Ang centripetal na buhay yung palaging pasarili. Lahat ng bagay, siya ang mahusay, siya ang magaling. Hindi po kailangan yan ng Panginoon, Logos Bible Baptist Church. Ang kailangan ng Panginoon, lahat po tayo maging centrifugal. Ang paglilingkuran sa Panginoon, centrifugal ang ating pong buhay, at ang makilala ay yung ating pong pinaglilingkuran at hindi po tayo. Ang sabi po ng unang-unang Baptist, ang sabi niya, behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Kaya napakabuti po ng Panginoon, yung pong together, stronger together, ay tayo po ay sama-sama as one man. Naalala niyo po, si Nehemiah, ang kanyang mark, ang kanyang goal is to finish the wall. Si Moses, ang kanyang goal, ang kanyang mark, marahil hindi siya maintindihan nitong mga Israelita na ito. Ang lahat ng sinasabi nila, kaya po tumagal sila. Instead of 11 days, makakapunta po sila doon sa Kadesh Barnea, pero inabot po sila ng 40 long years. Alam niyo kung bakit? Marami po ang ayaw po na magsama-sama as one man. Ang gusto po nila, palagi sila ang tama. Gusto nilang bumalik at palagi po murmuring and complaining. Ako po'y naniniwala na dito po sa Logos Bible Baptist Church, wala pong complaining and murmuring. Nagiging hadlang po yan at magiging hadlang po sa inyo. Alam niyo po ba ang nais ng Panginoon? We can be stronger together. Palagi niyo pong maalala ito at huwag niyo pong putulin yung mga kuryente niyo sa bahay. Alam nyo, the third cord is the Lord Jesus Christ. In Proverbs chapter 6 verse 19, ang sabi po ng Panginoon, yung pinakahuli sa 7, ayaw na ayaw to ng Panginoon. What is that? He that soweth discord among the brethren. Remember the third cord? A triple cord is not quickly broken.
ang Panginoon yung third chord. Pero alam nyo, palagi, ang ayaw ng Panginoon, he that soweth discord, alam niyo po, discord is yung pong one accord, one mind, ay aalisin po at tatanggalin. At magkakaroon, thank you kapatid, nagkakaroon po tayo ng problema pagka meron pong sow it discord among the brethren. O siguro marahil, alam niyo po, yung meron pong mga kapatiran, ito po ang problema natin. Yung palagi, meron tayong L300 na project. Hindi natin kaya yan. Nakita niyo po? Hindi natin kaya yan. Si pastor lang siya sabi niyan, di hayaan mo siyang bumili. Di ba? Di siyang bumili. Gusto pala niya eh. Pambihira, dami-dami naming gastos eh. Tingnan nyo, marami po na natatawa. Pero marahil, hindi kaya. Tingnan nyo po ito maigi. Tingnan nyo po ito maigi. He that soweth this, itong pinakayaw ng Panginoon, he that soweth discord amongst the brethren. Ayaw na ayaw po ito ng Panginoon. Logos Bible Baptist Church at sa lahat po ng mga baptista na nandito ngayon. Ang ayaw ng Panginoon, tanggalin natin siya. Pagka tinanggal po natin siya, diniscord natin ng Panginoon. Kahit na po anong galing nyo, at kahit na po anong yaman nyo, kahit na po anong husay nyo, wala kayong magagawa. For without me, you can do nothing. Amen po? At he that soweth discord. Nandiyan po kayo sa Ecclesiastes, doon lang po sa chapter 10. Sabi po dyan, dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor, so that a little folly, that is the dead flies, him that is in reputation for wisdom and honor. Kapatid, Logos Bible Baptist Church, you are in reputation and wisdom. Kaya ka may wisdom dahil galing sa Panginoon. Ang wisdom ay hindi po nakukuha sa pag-aaral sa eskwelahan. Ang wisdom po ay imparted by God. Hindi po yan katulad ng knowledge na acquired. Ang wisdom po ay galing sa Diyos. Kaya nga po napakahalaga. Marami po sa mga nagpastor. At salamat, marami po tayong pastor dito. Lalo tigit nag-produce ang Logos Bible Baptist Church Mission Center. Alam niyo, napakahalaga. Ako po yun. Pastor, ako ang may kasalanan. Pero ang sabi ng Bible, ang lahat ngayon nagkasala at hindi nakako. Wala pa ng Diyos. Pero alam niyo po ba, ang sabi po dyan, dead flies cause the ointment. Alam niyo, napakaliit na patay na langaw ang siyang magiging dahilan. Ang siyang magiging dahilan ng ng pagkasira, ng gamot, ng yung nagtitimpla sa sa mercury drugs, the apothecary noon. Ano yan? Pharmacist. Masisira po. The stinking savor ang mangyayari. At ito po ang napakasakit sa buhay ng mga mananampalataya. Marami po sa atin, in reputation and honor, ay sisirain po ng maliit na bagay. A little folly means isang maliit na foolish act. Isang maliit na kasalanan ay sisira po. He that soweth discord amongst the brethren. Kaya ko po sinasabi ito, lahat po tayo dito guilty. Hindi po ito sa malaking simbahan. Ito po kahit, hindi po sinusukat ang malaki o maliit. Hindi po. Wala pong malaki, wala pong maliit na gawain. Tama po ba? Huwag po nating sasabihin, Pastor, kami maliit lamang eh. Nako, bakit mo nalamang maliit kayo? Kasi po sila malaki. Tingnan mo yon. Kung walang maliit, hindi nila alam na malaki sila. Kaya huwag niyo pong sabihin. Huwag niyo pong sabihin na ganoon. Wala po. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay po tayong lahat. Pwede po ba, wag po kayong na nakakahiya naman, hindi kami makakanta ng katulad nila. Hindi po ganoon. Wala kaming tiles na katulad ng ganito. Hindi po ganoon. Wag pong ganoon. Wag niyong tingnan ang inyong kakayanan. Ang tingnan po natin kung ano ang magagawa ng Panginoon through us. Amen po? Kaya nakita nyo, ito po, ingatan po natin itong dead flies. Maliit na bagay, a little folly. Lahat po tayo dito kailangan mag-ingat. Tatay, mga asawang lalaki, church members, pastors, I beg of you, isang maliit na langaw, sisirain po tayo. Kaya nga po, it only takes a little to destroy a lot. It only takes a dead flies to destroy a lot.
Isang pagkakamali po naming pastor, isang kasalanan, sisirain po kami. Kaya nga mga kapatid, Logos Bible Baptist Church, ipag-pray niyo po ang inyong pastor. Pwede po ba? Churches na nandito ngayon, ipag-pray niyo po ang inyong mga pastor. Kailangan po namin na masigit sa ano pa mang bagay. Pwede po ba? I beg of you. Isang maliit na folly, isang maliit na kasalanan. Nakita niyo po ba, sabi sa James, isang napakaliit na dila ang sisira, magsusunog ng buong gubat. A little folly, him that is in reputation and honor, sisirain po. Kaya nga po, yun po ang magbibigay ng discord. Yun ang maghahasik ng discord. Hindi po minsan napapansin sa mga simbahan ay meron na pong tinatanim ang dyablo. Isang napakaliit na dila. Nasabihin mo lamang dyan sa inyong project na L300. Oh, L300. Ang gusto ko L400. Naggamit ka na ng dead flies. Maliit na bagay. Alam mo, Pastor Reggie, makinig ka. Merong pastor binata din. Ako po, napakahilig sa pastor. Napakahilig niya doon sa kanyang yung isang young people na miyembro nila, pastor, naka-on ba ito? Alam mo, palagi kasing nakaterno yung babae. Naku, gustong-gusto niya. Pagka itim ang damit, ang blouse, itim ang sapatos, itim din ang buhok. Nako, talaga naman. Nagpaalam siya sa pastor niya. Pastor, pwede ko po bang ligawan si kapatid na Ikaw ba o doon sa kanyang sending pastor, kay Pastor Arnel? Ikaw ba'y sincero sa yung Sinabi, opo. Magpaalam ka sa magulang. Nagpunta sa magulang, nagpaalam, pumayag. Hindi pa sila nag-uusap yun po ang dapat Oo, yun po ang dapat Amen. Alam niyo sa simbahan nga po namin, ang sabi ko, Pastor, pagka hindi niyo ako kasama sa ligawan, huwag niyo akong isama sa kasalan. Pinayagan, Pastor, pinayagan. Pambihira, dumating po siya doon sa bahay. Talagang nakaterno uli. Nakaterno. Lahat maganda, ang ganda. Lahat basta nakaterno. Kasi pinaghandaan, bagong ligo, lahat. Sabi ng pastor na binata, good evening kapatid. Bang ngumiti. Nako, pag ngiti may tinga. Nasira yung pagtingin hindi pala nagtututbrush. Nakita niyo po, isang maliit na tinga. That's the point. Isang maliit na tinga ay sisira po ng pagtingin ng isang may pagmamahal at biglang naglalaho. At dahil alam niyo kung bakit? Kasi sabi po ng Book of Deuteronomy, consider thy latter ends. Kinonsider niya yung kanyang mga huling araw. Paano kung ito ang aking mapapangasawa? Hindi nagtututbrush, mabubulok ang ngipin niyan. Pero, nakuha niyo po ba? Isang maliit na bagay, dead flies, maliit na tinga, maliit na kasalanan, maliit na dila, ay pwede pong sumira ng isang simbahan. Ilang simbahan na po ang nahati. Ilang simbahan na po, ilang pastor na po na katulad po namin na magaling at mahusay manangaral ng salita ng Diyos. Ang sinira ng isang tinga, ng isang patay na langaw. Please pray for us. Amen po. Lalo po ang inyong pastor ay napakagandang lalaki. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Kaya po, madidiscord po tayo. Ang sabi po ng Panginoon sa Mark 10:9, what therefore God had joined together, let no man put asunder. Alam nyo, pag pinag-isa ng Panginoon, huwag po nating paghihiwalayin.
Pag kayo po'y pinagsama ng Panginoon, Logos Bible Baptist Church, manatili po kayo hanggang sa huling hininga nyo. Nais po ng Panginoon na hindi po tayo kung hindi ang Panginoon ang makikilala at hindi po ang pastor, ang Panginoon po ang makikilala. Siya po at sa Kanya itong simbahan na ito, yun po binanggit ng ating Pastor Arnel kanina. Yun po ang binanggit niya. Kahit po anong mangyari, mananatili ang simbahan. Hindi po pwedeng hadlangan ng dyablo. Mawawala po tayong lahat, pero merong maliligtas at magpapatuloy po ng gawain. Kaya po, ang sabi po ng Psalms 129 verse 4, God cut asunder the cords of wickedness. Kung ang Panginoon, pinag-iisa po tayo, pero meron po siyang pinuputol na cord. Ang pinuputol po na cord ng Panginoon is the cord of wickedness. Pagka meron pong ginalaw at ginawa ang dyablo sa atin na diniscord po tayo, lalagyan niya tayo ng cord of wickedness. Hindi niyo ba napansin? Kung magkaminsan parang napakahirap gumising sa umaga, paggising mo sa umaga, puro kamunduhan ang nasa isip mo. Puro mga karnal na mga bagay ang iniisip mo. Magbasa ka ng Bible, hindi pumapasok. Pero magbukas ka ng cellphone, magbukas ka ng Facebook, pasok na pasok. Mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang Facebook, pero kung yun ang yun na lamang, yun po ang masama. Bakit hindi po natin ito, kapatid, paste the book? Ito, paste the book. Kaya ako sinasabi, wala akong kasing Facebook kaya matapang ako. Pero alam niyo po ba, napakahalaga, a triple cord is not quickly broken. Stronger together. Let's stay stronger together. As we press on, let us stay stronger together. Alam niyo, pagka diniscord po, lalo na yung mag-asawa, meron pong dalawang mag-asawa, Pastor Reggie. Kaya sabi mo, Pastor, salamat, hindi na dapat talaga mag-asawa. Nako, namatay yung asawang lalaki. Pastor Reggie, namatay. Na-discover ngayon ng babae, nung ililibing na, mga kapatid, ililibing na. Nako, meron palang iba. Nako. Pinagawa na yung lapida. Nakalagay doon sa lapida, rest in peace. Sabi niya, pwede po ba, burahin niyo yung RIP, rest in peace. Palitan niyo po yan. Ano po ilalagay namin, ma'am, till we meet again. Kasi pastor, save yung lalaki. Talagang walang pagdududa, save Pero gumawa ng dead flies. Isang tinga ng buhay nila. At na-discover, kaya nga, be sure your sin will find you out. Hindi po pwede tayong magtago sa Panginoon. Kahit na po anong sabihin natin, ilalantad ng Panginoon. Kung magkamisan nakalulungkot, wala ka na. Meron ka palang dead flies. He that soweth discord amongst the brethren. Yun pong kinamumuhian ng Panginoon. Church, marahil meron po tayong ganoon na namumuo sa ating puso. Sabihin niyo, Pastor, hindi naman ako ang maglilikha. Yes, pero tingnan mo, bawat individual na mga mananampalataya, bawat miyembro ng simbahan, ay meron pong namumuo na maliit na tinga sa ating puso. Kaya po, ngayon pa lamang po, ipagpasya na po natin. Tayo ba'y sasama to go forward? Hindi tayo bibitaw? Ang nais ng Panginoon, tandaan nyo, tapusin po natin hanggang sa huli. Amen po? Now, let's go to Philippians chapter number 3. In the book of Philippians chapter number 3. Ang sabi po doon sa ating teksto, sa verse 14, I press towards the mark. That is moving forward, pero that is moving together, and together, we will be stronger if we are moving towards the mark together. I press towards the mark, that is the goal. Alam nyo, bawat mananampalataya, may kanya-kanya pong purpose, plano ang Panginoon sa atin. Bawat sa po sa atin, may kinalalagyan sa ministry, music ministry, meron po silang goal, meron silang mark. Bawat isa sa ating pong mga mission, lahat-lahat po tayo, meron tayong mark, that is the goal. Pero pag tayo po yung nagsama-samang lahat, meron po tayong mas maraming ma-accomplish para sa Panginoon. Amen? Marami po tayong ma-accomplish sa Panginoon. And that is the mark. Kaya ang sabi po doon, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hebrews 12 verse number 1.
Ano po ang sabi? And then 1 Corinthians chapter 9. Marami po tayong scriptures, kaya po tayo nandito para pag-aralan ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 12, verse number 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily besets us, and let us run with patience the race that is set before us. Kaya lang po natin nagagawa yan because we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po ang author, siya ang simula, siya ang may akda ng ating pananampalataya, at siya rin po ang naandun sa ating mark. Siya rin po ang tatapos. Hindi po rin mawawala ang Panginoong Kristo. Sa simula, ang sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, the first and the last. Ang Panginoong Kristo, ang creator of heaven and earth. Ang Panginoong Kristo, in the beginning was the Word. Ang Panginoong Kristo ay nandun na sa simula, in the beginning of the beginning. Bago pa lang ang beginning, ang Panginoong Kristo ay nandun na. He is the eternal God. At yun po ang ating pinaglilingkuran. Yun po ang nagligtas sa atin, kapatid, at siya rin po ang tatapos ng lahat. Kaya po tayo merong katiyakan na tayo po ay langit ang patutunguhan dahil sa Panginoong Kristo. Kaya po napakahalaga. Kaya po, let us lay aside every weight, yung pong mga lahat ng bigat na yan, yung pong lahat ng besetting sin. Alam niyo kung bakit? Mahirap pong tumakbo ng may pabigat. Mahirap pong tumakbo ng may pabigat. Mamaya po ipapaliwanag na. 1 Corinthians chapter number 9. 1 Corinthians chapter number 9. Now, meron takbuhin po tayo. Kaya nga sabi sa atin, let's go forward. Let's go forward together. Why together? Tingnan niyo po. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Let's start verse number 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. You see the prize? The reward? So run that you may obtain. That you may obtain. Now, pansinin niyo pong maigi itong verse na ito. Know ye not that they which run in a race run all. Lahat po ba'y tatakbo? But one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Now, tingnan niyo pong maigi ang verse na ito. Isa lang po ba ang mananalo sa atin, Logos Bible Baptist Church? Isa lang po ba ang makaka-reach sa goal? Now, pansinin niyo pong maigi. Know you not that they which run in a race run all. Lahat po kayo sama-sama. Why? Stronger together. Amen? Run all. Pero ito po, here's the word. But one receiveth the prize. Ang nais pong makita dito natin, pinapakita ng Panginoon, isang type of runner ang gusto ng Panginoon. One type of runner. Yung hindi magsuso ng discord. Yung pong mananampalataya na kanyang pinaniniwalaan. Ano ang sinabi ng pastor? Ay magkakaroon tayong lahat ng one accord. One kind of runner. Bakit ko po sinabi yon? Isa lang po ba? But one receiveth the prize. Buong Logos Bible Baptist Church, kayo pong lahat ang tatanggap. Why? Tingnan niyo pong maigi. Look at this. One receiveth the prize. So run that ye. You see the word ye is plural. Hindi niyo po nakuha. Ang King James lamang po ang maliwanag na ganyan. Pagka letter T, D thou thine, singular. Pagka ye, you, plural. Kaya one receiveth the prize. Ibig sabihin, one type of runner ang hinahanap ng Panginoon, Logos Bible Baptist Church, at sa iba po mga simbahan. Sama-sama po kayo. Sama-sama, kapit-bisig, stronger together. Yan ang hinahanap ng Panginoon na klase ng mananakbo. Kasi sinet sa atin ang takbuhin, ang race. Lahat po tayo inilagay sa isang takbuhin. Now, here's the thing. Meron po ba halimbawa, nakapanood na po kayo, Pastor Reggie, ng marathon, halimbawa, say 5 kilometers run. Meron bang nanalo na 1 kilometro pa lamang nagsisisigaw na siya? Yes! Yes! Meron bang nanalong ganon? Sa 1
5-kilometer run, nagsisisigaw siya na siya ang panalo sa first sa 1 kilometer? Wala pong ganon. Sa basketball, meron bang nanalo sa first quarter? Meron bang nanalo sa second quarter? Third quarter? Saan nalalaman ang panalo? Kahit lamang ang kalaban, kahit si Robredo, kahit ang lamang sa third quarter yung kalaban, bumulo at sa fourth quarter, nagsimula pong lumamang. Sino po ang nanalo? Yung lamang, yung tinambakan sa first quarter, o yung humabol sa fourth quarter? Nalalaman ang panalo sa fourth quarter. Nalalaman ang panalo doon sa huli, sa finish line ng 5 kilometers run. So run that you may obtain. One type of runner ang hinahanap ng Panginoon. Ano yun? Yung makikiisa, stronger together, moving forward hanggang sa huli. Amen? Be thou faithful unto death. Yan po ang hinahanap ng Panginoon na mananakbo. Kasi, ang hinahanap po natin ay hindi po yung pangsarili. Nakatulad po sabi doon sa verse number 25, and every man that striveth, ito po ay illustration ni Apostle Paul, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. Dito po sa mundo yan. Lahat, kahit anong sabihin mo, ang husay mo, high school, ang dami-dami mong medalya, hanggang sa ang dami mong medalya. Lahat ng yan ay corruptible, lahat ng yan ay mabubulok, lahat ng yan ay mawawala. Pero kaya tayo pinapatakbo ng Panginoon, kaya tayo sinasabi ng Panginoon, Logos Bible Baptist Church, to move forward. Alam niyo kung bakit? Dahil ang nais po ng Panginoon ay makamit po natin ng prize, but we an incorruptible crown. Amen? Incorruptible, dun po sa langit yon. Huwag po natin tingnan yung mga bagay na nakikita. Lahat ng nakikita, nabubulok, mawawala, pero ang hindi nakikita, yun ang mananatili magpakailan-kailan pa man. Yun po ang mahalaga. Kaya nga po, mga kapatid, let us run that we may obtain. Ito po ang napakahalaga. One type of runner ang nais po ng Panginoon. Now, tanong. Ang nais ng Panginoon that we move forward together. Why? Stronger together. Ano po ang nagiging dahilan? Tingnan niyo po yung ating teksto. Ang sabi ni Apostol Pablo, doon po sa Philippians chapter number 3, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Mga kapatid, alam niyo po ba ang dahilan bakit hindi tayo makapanatili sa takbuhin? Bakit hindi natin matapos ang takbuhin? Bakit kung magkaminsan, tumakbo tayong sumama, pero bumibigay tayo at minsan humahabol na lang tayo? Alam niyo, mas maganda po, Logos Bible Baptist Church sa lahat po, pati kami, kailangan po natin sama-sama. One type of runner, amen? That received the prize. Let us run with patience. Alam niyo kung bakit? Dalawa po, two enemies of the present time. Ang Panginoon, ang unang-una po niyang nilikha ay ang oras. Time. Kaya meron pong past, present, and future. Forgetting those things which are behind and reaching forth on those things which are before. Dalawang kalaban po, mga kalaban ng present time. Kapatid, nadidinig niyo po ako? Pwede ka pa bang bumalik kahapon? Tinatanong ko po kayo. Pwede po ba kayong bumalik pa? Pastor Reggie, pwede ka pa bang bumalik kahapon? Hindi na. Pero bakit ang daming Kristiyano nabubuhay kahapon? Ito po ang kalaban ng moving stronger, together, forward, and pressing towards the mark. Ito po ang problema po nating lahat. Church, guilty po kami, guilty po ang bawat simbahan. Kahit po kami minsan mga pastor, sasabihin, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Bumalik na lang tayo sa L200. Meron ba pastor L200?
Baka meron. Meron ba? Hindi. Manatili tayo sa L300. The enemy of the past. Alam niyo kung bakit? The enemies of the present time is the enemy of the past. The enemy of the past. Why? Because of what did happen in the past. Mayroon po mga bagay na nangyari sa atin sa nakalipas. Kahit po dito sa simbahan ito, kahit po sa simbahan namin, at kahit po sa lahat ng simbahan kinalalagyan nyo, kahit mission pa po kayo. Meron po tayong problema. Ang sabi po nung ating Hebrews chapter number 12 verse 1, lay aside every weight. Alam niyo po ba yung meron po tayong problema sa nakalimas, yung kalaban po natin ay yung nakalipas. Ang dami po dito sa atin. Tingnan niyo po, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung asawa mo, tingnan mo ang bawat isa. Kapatid, meron kang kalaban sa nakalipas. Lay aside every weight. Lay aside every weight. Pastor Reggie, kaya mo ba ang 1 kilong bigas? Kaya. Sino po dito ang nakakakaya ng 1 kilo? Yung tunay na wala po ito. Tama sa sukat, hindi dinaya, hindi po dyan sa Nepamart, hindi po yan dinaya. Yan po ay tama sa sukat, yan po ay nagdaan sa Department of Education, talagang sinukat, at yan po ay tama ang sukat. At talagang 1 kilo. Lahat tayo kaya natin 1 kilo. Halimbawa, Pastor Reggie, itatali sa balikat mo yung 1 kilo na yan. Itatali sa balikat mo. Itutulog mo. Ligo mo hanggang sa kinabukasan, dala-dala mo pa yung 1 kilo na yan. 1 linggo, Pastor, kaya mo pa ba? Kaya mo pa rin. Kaya mo. 1 buwan, 1 taon, yung 1 kilong bigas na yan na nandyan. Tama, nung unang mga araw kaya mo, linggo kaya mo. Pero habang tumatagal ang 1 kilong bigas, kahit na sabihin mong 1 kilo, pag magtagal yan dyan, yan ay bumibigat ng bumibigat. Alam niyo po ba ang kalaban natin sa present time? Bakit hindi tayo makapag-move forward together? There is an enemy of the past. And the enemy of the past is the weight that easily besets us. Ito po yung mga bagay na baka meron kang 1 kilo. Dati yan, 1 maliit na tinga. Ngayon, hindi na tinga. Yung 1 kilo na yan, hindi kahit nasabihin mo, yung 1 problema na yan, nakatagal-tagal na nandyan, kahit sabihin mo 1 kilo pa rin yan, 1 taon, 2 taon, 5 taon, 1 kilo pa rin yan, hindi mo na kayang buhatin yan. Kaya po marami sa atin ang bigat na bigat. May kinakarga tayong 1 kilo dati, pero ngayon 1 kilo pa rin siya, pero sa iyo, tingnan mo, pati lahat, pati mukha natin humahaba. Kaya pumuputi ang buhok. Kaya minsan, bago pumuti, nalalaglag na. That is the enemy of the past. Kaya po, napakahalaga na makita natin. Let's move forward. Pero alam niyo ba, kahit po tama ang ating direksyon, pag tayo po ay nasa right position, at ako po'y naniniwala na hanggang sa ngayon, at salamat, meron pong inilagay na ang Panginoon sa inyong pastor, kahit po kayo ay tama ang posisyon, if you are on the right position, right direction, palagi niyo pong tandaan ito. Madinig ko nga po, kung kayo gising pa, palagi pong magkakaroon ng opposition. Dahil meron pong kayong tamang posisyon, tamang direksyon, ang dyablo, hindi po kayo tatantanan. Pero kung kayo po merong tamang direksyon, pero mali ang posisyon, alam niyo po ba, meron tayong minsan dangerous leaning? At salamat po sa mga musika na dinig po natin. Marami po mga simbahan ngayon is in the dangerous leaning. Delikadong paghilig. Ang sabi po ng Book of Haggai, kung saan ka nakahilig ang puno, dito babagsak? Saan? Dito. Kung saan ka nakahilig, doon ka babagsak. Saan ang hilig ng ating simbahan? Saan ang hilig ng ating mga choir directors, song leader, ng ating mga pianista?
Mapapansin niyo po yan. Kaya minsan kinukondisyon ang ating mga taenga. Yes, sinasabi, Pastor, ano naman yan CCM, Christian Contemporary Music. Christian din naman. Pero tandaan nyo, marami pong simbahan ang sisirain ng CCM. Meron pong CCM at meron pong sacred music. Manatili po tayo sa old hymnals. Pwede po ba? Sa old King James Bible. O sasabihin natin, luma na yan. Luma na yan. Hindi po palumaan. Kaya po pati yung damit ng Kristiyano, hindi naluluma. Tingnan nyo, yung damit dapat ng Kristiyano, kung paano noong 1935 dapat hanggang ngayon, tingnan mo yan, hindi ka sumusunod sa uso. Mga babae, naku, ayaw nyo mag-amen. Gustong-gusto nyo yung nabibili nyo sa H&M. Pero hindi po yan ang problema ng nakalipas. Yun po yung napakahalaga. Si Satanas po, ang gusto niya po ay mabuhay tayo sa nakalipas. Kristiyano, ang gusto ni Satan ay mabuhay tayo sa nakalipas. Pero ang nais ng Panginoon, bakit kayo umiiyak? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, go forward! Yun ang gusto ng Panginoon. Tingnan nyo, hindi sila maka-go forward. Why? Kasi, meron pong iilan sa kanila ang nagmamurmur at nagko-complain. Pastor, dito sa amin wala naman. Oh? Salamat. Pero ang mahalaga, kapatid, makita natin na tayo po'y kasama. Doon sa isang klaseng runner ng Panginoon. One type of runner na tatapos sa race that is set before us. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. At tapusin po natin ang problema na yan. Alisin natin yan. Tanggalin natin yan. Lay aside. Pagka sinabing lay aside, tatanggalin mo. Lay aside. Amen? Lay aside. Tingnan nyo, mayroong mga bagay pa hanggang sa ngayon na hindi nyo makalimutan. Pastor, pinatawad ko na. Hindi po ba? Pinatawad ko na. Pero alam niyo po ba, hanggang sa ngayon, darating at darating yan. Tama po yung sinasabi ng Pastor Arnel, huwag niyo pong ikumpara ang Pastor Arnel sa dating administrasyon. May pagbabago. Huwag po kayong magkukumpara. Comparing one another is not wise. Yes, mahal po nating lahat, pati po kami. Nasaan si Pastor Ed? Si Pastor Paterno? Nagpaksto. Din pa naman ng college dati. Mahal po namin. Hindi po, with all sincerity, from the heart, mahal na mahal po namin ang Pastor Juan Bay Kim. Kasama po namin yan. Isa po sa aking ordaining council, Pastor Juan Bay Kim. Napaka-bait po na missionary. At isa po sa produkto ang Pastor Arnel. Mahal po namin siya. Mahusay po ang kanyang administrasyon. Alam niyo pong lahat yon. Amen, Brad? Alam niyo pong lahat yon. Pero tandaan po natin, ang Pastor Arnel ay hindi po nating compare. Pwedeng ikumpara kay Pastor Juan Bay Kim. Pwede po ba? Ano man po ang pagsunod natin sa leadership po ng Pastor Juan Bay Kim, ay ganun din po ang gawin natin sa ating pastor. Amen. At kung ikaw naman ang magpapastor dito, susundin ka din naman ng mga miyembro. Pwede po ba? Kahit po sino ang ilagay. Kasi pagka hindi po tayo susunod, may authority problem po tayo. And that is sowing discord amongst the brethren. Yun po ang ayaw ng Panginoon. Huwag kang maging tinga. Amen? Sa simbahan. Tanggalin, lay aside every weight that easily besets us. Marami pong mga dahilan. Kapatid, walang perpektong simbahan. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong eskwelahan. Walang perpektong Kristiyano. Wala pong perpektong asawa. Ang dalawang hindi compatible ay pwedeng pag-isahin ng Panginoon. Lahat po kayo magkakaiba. Mahalin mo ang iyong asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Wala pong perpekto. Lahat po tayo ay may depekto.
Alam nyo, ang tanging perpekto, si Perpekto Pulido. Sa pangalan lang. Perpekto na ang pangalan niya, ang apelido ay Pulido pa. Pero sa pangalan lang po yun. Kahit gamitin mo ang pangalan mo ay Perpekto Pulido, baliktarin mo Pulido Perpekto, hindi pa rin po. Lahat po tayo ay may pagkakamali at pagkukulang. Kaya lamang po tayo nakakapanatili, a triple cord is not quickly broken. Amen? Kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya tayo nakaka-move forward at makaka-move forward together, stronger together, kung kasama ang Panginoon. Gawin po natin bagay na yun. At alisin po natin yung lahat ng kalaban ng panghinaharap, yung pong enemy of the past. Yung lahat naman nangyari sa nakalipas, iwan na po natin. Alam niyo po ba, ang sabi po dyan sa ating teksto, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Now, ano po ang pagkakaiba ng remembering and forgetting? May pagkakaiba po ba yon? Meron po bang pagkakaiba? Remembering and forgetting. Totoo po ba? Sino po dito ang nagsabi, forget, forgive, and forget? Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Hindi po ako naniniwala sa ganoon. Magpatawad? Yes! Pero yung makalimutan? Hindi po. Sinabi ba ng Panginoon, and I will forget their sin no more? Anong sabi ng Panginoon? Pastor Reggie. And I will remember their sin no more. Sa palagay niyo, ang Panginoon makakalimot? Kung ang Panginoon nga, hindi malilimutan ng lahat ng yan, pero hindi niya naaalalahanin pa. Yun po ang punto doon. Hindi naaalalahanin pa ng Panginoon. Magpasalamat po tayo, hindi na inaalala pa ng Panginoon. Halimbawa, nagkasala sa iyong isang kapatid, nagkasala ang pastor sa pastor, Pastor Reggie, nagkasala sa isa't isa. Pinatawad mo na dahil humingi ng tawad. Alright? Kaya po, ang ibig sabihin ng palaging nagpatawad ka pero hindi mo napuporget. Kasi pagising mo sa umaga, siya pa rin ang laman ng isip mo. Nangyayari, siya ay bahagi ng iyong 1 kilong tinga. Bumibigat ng bumibigat. Pinatawad ko na siya. Pero pagka magsusubo ka, Pastor Reggie, siya pa rin ang nakikita mo. Hindi yung taong nagkasala sa hindi yung nililigaw. Iba na ngayon, iba to. Pag ganun, siya pa rin. Bago ka matulog, yung pa rin nagkasala sa iyong iniisip mo. Makakalimutan mo kaya? Tapos sasabihin mo, pinatawad mo na, forgive and forget? Wala pong katotohanan yon. Ang tunay na nagpatawad, mga kapatid, ito po ang kalaban natin sa nakalipas. Ang tunay pong nagpatawad ay hindi na siya ang laman ng isip mo sa umaga. At hindi mo na siya aalalahanin pa yung ginawa niya sa iyo. Inilagay mo na sa kamay ng Panginoon, inilay aside mo na, at sabi mo, Panginoon, I will remember her sin no more. Kaya pagising mo sa umaga, hindi ko na maaalala. Kakain ka, hindi mo na maalala. Pero dumating si Pastor Reggie, yung nagkasala sa'yo, nakita mo, hindi mo makakalimutan. Sasabihin ko po sa inyo, hindi mo makakalimutan pagka nakita mo yung tao na yon. Tama? Ihipokrito po tayo at may depresya po tayo, may Alzheimer tayo pagka nakalimutan natin. Totoo po, parang hindi. Totoo po ba? Ang tunay nagpatawad, hindi mo na aalalahanin. Iba po yung ano yung ibig sabihin ni Apostol Pablo? Forgetting those things which are behind and which is the past. Papaliwanag po natin, si Apostol Pablo rin po ang nagpaliwanag. And reaching forth unto those things which are before. Alam niyo bakit natin pinag-uusapan to? Napakahalaga po kasi. Lahat po tayo may problema sa nakalipas eh. Tama po ba? Kaya dapat po, tingnan natin sa ganitong kaparaanan. Wala pong makakalimot. Kahit na yung ginawa ng asawa mo, matagal na, hindi mo makakalimutan yan, pag pumasok uling ganoon. Pero pag hindi mo naaalalahanin, pinatawad ko na yung asawa ko, wala na yan. I will remember
Iba yung hindi mo naaalalahanin sa makakalimutan. Hindi mo yan makakalimutan. Tama po ba? Tingnan niyo po. Here's the thing. Chapter 3, si Apostol Pablo, ang tingnan natin. Anong ibig niyang sabihin doon sa forgetting? Kasi mahalaga po yun. Sabi niya, forgetting those things which are before, which is the past, and reaching forth unto those things which are before, which is the future. Tama? Kaya narito tayo ngayon, hindi tayo maka-go forward kasi may problema tayo sa nakalipas. Tama? Let's deal with this. Here's the point. Look at verse number 3. Ito po yung nakalipas ni Apostol Pablo. Verse number 3 of Philippians chapter number 3 is this. Ang sabi po dyan, for we are the circumcision. Nakita nyo, Hudyo po siya. Which worship God in the Spirit and rejoiced in Christ and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath, whereof he might trust in the flesh, I more. Ano ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Yung aking nakalipas, ang sabi ni Apostol Pablo, kung mayabang kayo, mas mayabang ako. Tama ba yan? I more. Nakalimutan ba niya yung kanyang past? Ang sabi niya, forgetting those things which are before. Nakalimutan ba niya? Never. Never. Pastor Reggie, kahit ikaw hindi mo makakalimutan, di ba? Yung mga pinagagawa mo noon, hindi mo makakalimutan yan. Now, tingnan niyo po ito. Though I might also have confidence in the flesh, sabi niya, verse 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Tingnan niyo po ito. Inaalala po niya, nakikita niyo po ba yun? Hindi niya makakalimutan yung kanyang nakalipas. Pariseo po siya. Now, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. Oh, ganyan po ang pariseo, blameless. Now, here's the thing. Ito po yung forgetting. Nandiyan pa kayo po? Ito po yung forgetting. Naku, salamat po. Ang huhusay niyo po sa violin. Thank you. Praise the Lord. Hindi ako nagbibiro. Kasi, Pastor, di ba nakita niyo sa amin? Meron po din kaming yan po ang aking pinapanalangin. Bawat simbahan magkaroon po ng orchestra. Praise the Lord. Pinilit ko po talaga yung aming mga miyembro nun. Istorya lang ito, Sister Sunshine. Nako, nung kami, Pastor, nagsisimula ng aming orchestra, may mga violin. Nako, talaga po, Pastor. Violence. Talaga naman. Pagtapos ng service, sakit ng ulo ko. Sabi ng asawa, ba't masakit ang ulo mo palagi? Talagang violence, sabi ko. Pero ngayon, Pastor, nadinig mo ba? Konti na lang. May konting violence na lang. Merong nagsosow ng discord. Now, saan na tayo? Tingnan niyo po, ito po yon. Hindi po nakalimutan ni Apostol Pablo. Maliwanag po ba? Hindi niya kinalimutan. Ano pong ibig sabihin ng forgetting those things which are before? Tingnan niyo pong maigi. Look at verse number 8. Verse number 7. Let's start verse number 7. But what things were gained to me, those I counted lost. Yea, doubtless, and I count all things but lost. Nakalipas ba yan? Is that the past of Apostle Paul? Yes, absolutely yes. I count all things but lost. But what things were gained to me, yung mga pakinabang noon, yung kanyang pagpatay sa mga mananampalataya, sa church, sa pag-persecute sa church, yung kanyang pagiging pariseo, yung kanyang Hebrew of the Hebrews, ang sabi niya, but what things were gained to me, were, past tense, were gained to me, those, that's the past, I counted loss for the excellency of Christ. Nakuha niyo po ba yan? Hindi po nakalimutan ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin po ng forgetting is I count all things, the past, but lost for the excellency
of the power of Christ. Verse number 8, Yea, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered. Nakita nyo, mahirap po eh. Talagang magkakaroon ka ng sufferings para i-count. Ibilang mo. Ibilang mo. That's the word, ibilang mo. Yun ang forgetting those things which are... Nakukuha niyo pa po ba? Lahat po tayo dito, guilty dito. Lahat tayo mayroong dapat ilay aside. Those things which are before. Amen? Now, this is the key. Forgetting those things which are behind so that we can move forward together. Amen? Stronger together. Magiging weak po tayo moving forward kung tayo po ay merong mga dala-dala na weights. Amen? Kaya sabi niya, Yea, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, the past, and do count. Ibibilang ko ano? I count them but dung. What is dung? Dung. What is dung? Ha? Duminang? Duminang? Hay. Oh, ano? Masakit ka magsalita. Sabihin natin, halimbawa, duminang tao. Halimbawa. Yan. Halimbawa, dalawang mag-asawa. Palagi po kami ni Mrs. Pagka nagpupunta sa mall, Pastor, dalawa na lamang kami nandito. Tuwan-tuwa po kami nakakakita ng isang pamilya. Naluluha kami. Naghahawak kami ng kamay. Naluluha kami. Namimiss namin yung mga bata. Uupo po dyan si nanay, si tatay, yung mga anak, lalo na pagtatlo, Pastor Reggie, ganun. Tapos, pag-upo, kukuha ng orders. Pagkatapos, hindi nag-uusap. Pag-upo, bubunutin ng mga cellphones. Kailangan ba talaga pag kumakain, ganoon? Pagkatapos pagdating ng order, kinukuhanan ba talaga dapat? Kinuha yung order. Hindi nag-uusap po yan. Kaya yung luha namin, nabalik eh. Ang bihira na natatouch kami dahil nakakakita kami ng pamilya, ang saya-saya, isang buong pamilya. Pag upo, walang usap. Kuha ng cellphone, si tatay, si nanay. Pagdating ng order, kinuhanan na. Pambihira. Kailangan ba talagang ganon? Bago kumain, kinukuhanan muna? Talaga bang ganon? Ay, hindi kayo makasagot. Siguro ginagawa nyo talaga. Hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan kuhanan pa? Ay, Pastor, inilalagay sa Facebook. Ano ba yun? Pagyayabang o... Dahil ibig sabihin, kumain ka sa Alam nyo, umalis po. Kalimitan pong gano'n, umaalis ang pamilya. Hindi nag-uusap. Pero may kausap sa cellphone. Bakit ko sinabi may kausap? Kasi nangingiti. Ang bihira. Samantalang nandun yung asawa at mga anak, hindi nag-usap, Pastor. Totoo po ba? Ang masakit pagka kayo po ang gumagawa niyan. Hindi. Amen. Now, what is forgetting those things which are behind? I count all things but loss. Halimbawa sa bahay nyo. Yung dumi ng anak. Sino po dito may baby? Pakitaas po ang kamay. Baby. Wala. Oh, amen. Anong pangalan, kapatid? None. Julie. Julie. Halimbawa, si Julie. Ilang taon na si Julie po? Ha? Ay, hindi, yung baby. Sabi ko, baby. Hindi. Si Julie na lang. Si Julie. Halimbawa, si Julie. Halimbawa, wag. Baka ma-open. Wag. Sino may baby? Ha? Ganun kalayo ang agwat? Ang layo, 24 hanggang... Emmanuel, baby. Talagang baby ito, kapatid, ha? Pexman? O, sige. Si Eman. Eman? Halimbawa, si Eman, dumumi. Halimbawa, inilagay mo sa foil. Yung aluminum foil, di ba, ilagay nyo sa... alam niyo po ibig sabihin,
lagay nyo sa aluminum foil. Pagkatapos, binalot nyo. At nilagay nyo pa ng saran wrap. Alam niyo po ba yun? Di ba yung saran wrap? Alam niyo po yun? Yung plastic pagka Huwag na. Hindi alam ng iba. Kawawa naman kayo. Yung ano na lang, yung aluminum foil. Di ba? Ilagay nyo ganon. Tapos itinabi ni Mrs. Asawa, kinalimutan na natin yung dumi ni Eman. Oo, wala yan eh. Walang kwenta yan. Kalimutan na natin yan. Sige, tapos mamaya, hapunan, kakain sila uli. Tapos bubuksan. Di ba? Tapos isasara uli. Tapos kinabukasan, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Yung dumi ni Eman, tuwing sila'y kakain, bubuksan bago kumain. Di ba? Dumi ni Eman. Palagay nyo ba makakakain kayo? Gaganahan kayo? Iyan po ang ibig sabihin natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, I count all things but dung. Nakita niyo po yon? Ibig sabihin, hindi man literal na dumi ni Eman. Tuwing kayo'y kakain mag-asawa, mag-anak, binubuksan ang dumi ni Eman. O ikaw, kasi kaya tayo nagkaganito eh. Kaya tayo, hindi wala kang kakwenta. Kaya ganyan eh. Kaya hindi natin mabili ito, dahil ganyan ka. Dumi ni Eman po yon. Nadidinig niyo po? Sabi, hindi, pinatawad na kita. Pero every time nakakain, bubuksan ang dumi ni Eman. Naiintindihan niyo po ba yung gusto ko sabihin? Yun po ang nangyayari. So, ang ibig sabihin, pagka dumi ni Eman, madudiriin itong mga ito. Hindi po yan binubuksan every time na kumakain. Kahit na anong sarap ng pagkain, hindi po magiging kaaya-aya. Ang dumi ni Eman, itinatapon. Nag-walk out na tuloy si nanay. Di ba? Itinatapon, pastor. Inililay aside. Nanay, inililay aside. Tama? Amen. Hindi, biro lang. Inililay aside. Nadidinig niyo po? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Lahat ng nakalipas, forgetting those things which are behind, means, I count all things but dung. Amen. Ibilang natin na ang lahat ng weights na yan, lahat ng tinga na yan, ay dung, dumi. Yun po ang ibig sabihin. Lay aside every weight. Ang kailangan ng Panginoon sa isang mananakbo, isang klaseng mananakbo, ay yung tatapusin hanggang sa huli. Amen? Tatapusin hanggang sa huli. Kaya we can do, and we can do more for the Lord, and we can move forward kasama ang Panginoon. Hindi po tayo sasamahan ng Panginoon kung meron po tayong dung. Nadidinig niyo po? Kaya yung forgetting those things which are behind means, I count all things but lost. Those things which are gained to me, were gained to me, I count all things na lost. Kawalan yan eh. Wala na yan. For the knowledge of Christ Jesus. Now, let me close sa ganitong kaparaanan. Alam niyo po ba, pag tayo po'y pinatawad ng Panginoon, pinatawad niya na tayo. Hindi man niya makalimutan, hindi niya naaalalahanin. Ang sarap pong isipin nun, pupunta po tayo sa langit na pangako, hindi na po aalalahanin ng Panginoon. I will remember your sin no more. So what is kaya hindi tayo makapag-move forward because we have the enemy of the present time. And what is that? Yung pong ating kalaban sa nakalipas. And there is also the enemy of the future because we are too worried about the future. Kaya hindi tayo makamove forward dati dahil meron tayong dung. Tama? Meron tayong hindi mabitawan, hindi tayo ma-lay aside. Pero meron din naman tayo na binitawan mo na ngayon, pero natatakot ka
na mag-move forward kasi baka hindi natin kaya. Baka hindi natin kaya ang L300. Baka ang kaya natin L100. Nakita niyo po? Because we are too worried about the future. Alam niyo si Satan, alam natin ang kanyang devices. Alam natin yung kanyang mga wiles. Wiles means deception. Device yung kanyang mga plano, yung mga purpose niya. Now, we are in a race. Church, we are in a race. Kaya napakahalaga po na ating pong makita ang lahat ng ito. Tingnan niyo po, kaya kung magkamisan, hindi po tayo magkasundo sa simbahan. Lalo na, Pastor, nagkakamayan po kayo dito? Di ba? Minsan nagkakamayan tayo, di ba? Once in a while, pag Sunday, kakamayan. Dahil may bisita tayo, kinakamayan mo. Marami po kasi na-offend pagka hindi nakamayan. Sino po dito ang na-offend pagka hindi nakamayan? Aminin. Di ba? Alam nyo kasi po, pagka hindi ka nakamayan, isipin mo, palagi magkaroon ng benefits of the doubt. So, di ba? Marahil hindi ka napansin. Marahil may pinagdadaanan siyang dang. Kapatid, itapon mo na yan. Di ba? Ang benepisyo ng pagdududa, pagdudahan mo siya, pero ang pagdududa ay, baka si kapatid, hindi lang ako napansin. Kasi tayo kaagad, gumuhusga tayo kaagad. Siguro talaga ito, hindi ako pinatawad pa eh. Pagka ano ito, gaganunin ko rin din siya. Pagkakamayan niya ako, gaganon din ako. Ganti-ganti lang yan eh. Huwag pong ganon. Hindi po kailangan ng Panginoon yan. Pwede po ba mga kapatid? Hindi po kailangan, ipakita po natin na kahit na ang kapatid ay may pagkukulang, wala pong perpektong Kristiyano, walang kapatid na perpekto. Amen? Tayo po na nakakaunawa, kahit bago ka, matagal na siya, ikaw pa rin ang umunawa. Kung walang uunawa, hindi kayo magkakaunawaan. Pwede po ba kapatid? Baka meron siyang mga pangangailangan. Di ba? Minsan ba ikaw palaging may walang kailangan? Baka ganun din siya. Kaya hindi po natin pipede. Minsan di ba pag ikaw dumating sa simbahan, kaya kailangan mo magkaroon ng restoration, revival, ano mo siya? I-comfort mo. Lahat tayo kailangan ng ganon. Kaya tayo pumupunta sa simbahan para bigyan ng encouragement sa salita ng Diyos. Amen po! At lahat po tayo kung magkami siyang sugatan, kailangan po natin ang simbahan. Amen. Huwag po tayong Kristiyanong Zimbabwe. Simba, uwi. Huwag po ganon. Ang nais po ng Panginoon, makipag-fellowship tayo, mag-involve tayo. Ang sabi nga po kagabi, nandun kami sa camp meeting, if you don't have a part, you will easily depart. So, magpatuloy po tayong involved sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Napakahalaga po. Huwag po nating tingnan ang panghinaharap. Hindi po tayo sasabihan ng Panginoon, move forward, go forward, kung hindi po magagawa. Kaya po tayo inuutusan ng Panginoon dahil magagawa po natin. Sino po yung nasa atin? Ang sabi po ng Philippians 2:13, for it is God who worketh in you, both, to will, that is the will of God, and to do His good pleasure. Kaya po natin magagawa yung kanyang kalooban dahil siya ang nagsasabi. Salamat dahil tayo po ay Kristiyano, dahil tayo po ay Baptist, dahil tayo po ay merong iisang Diyos na nagligtas po sa atin, ang Panginoong Kristo. Meron tayong Bible, meron tayong King James Bible, meron po tayong simbahan, meron po tayong Holy Spirit. Ano pa ang kakailanganin natin? Amen po. Kung hindi ang mag-move forward. Go forward. Kaya sinasabi yan ng Panginoon sa Israel, kaya sinasabi yan ang application sa atin, dahil magagawa natin. Hindi po sinabi ng Panginoon, go backward. Hindi po. Kaya ang sabi po ng Bible sa Book of Deuteronomy, if you obey, blessing. If you disobey, cursed. Ganun po kasimple, I set before you a blessing and a curse. Tandaan nyo, ang race is not a curse. Ang race na isinet before us ay para tapusin at hindi po para tumigil. Kahit tumigil ka, magpapatuloy po ang gawain. Di sumama na akong nagpapatuloy. Amen? Sama-sama together. Why? Stronger together. Amen po? Now,
ang nais po ng Panginoon, kahit po masyadong mahaba, pero alam nyo, marami pong mga Kristiyano, wag po nating sabihin. Ang Romans 8:28, Pastor Reggie, yun ba'y para sa lahat ng Kristiyano? Kasi kino-quote natin yan, Romans 8:28, all things work together for good for them to love God, for we know that. Para, ang Romans 8:28 ba para sa lahat ng Kristiyano? Tinatanong ko po kayo. Para sa lahat ng Kristiyano? Anong sabi doon? For we know. Dapat alam natin. All things work together for good. What is the next phrase? To them that love God. Pwede mo bang sabihin natin na mahal natin ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, bakit late ka? Kung mahal mo ang Diyos, bakit hindi tayo matapat? Kung mahal natin ang Diyos, bakit hindi tayo nagso-soul winning? Kung mahal natin ang Diyos, dapat walang reklamo, walang complaining and murmuring. Kung mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Kanya. Kung mahal natin ang Diyos, dapat hindi ka naiinip ngayon. For we know that all things work together for good. Hindi po para sa lahat ng Kristiyano yan. Ang Romans 8:28 ay para sa nagmamahal sa Panginoon. Huwag po nating sasabihin, mahal kita, Panginoon. Alam ng Diyos ang puso po natin. Gawin po natin na talagang mahal natin ang Diyos. Pwede po ba? At lahat ng bagay. Tingnan mo, kung mahal mo ang Diyos, sabi mo, all things work together for good. Bakit pagka may dumating na bagyo ng buhay, tumitigil ka sa takbuhin that is set before you? Nadidinig niyo po? Now, sino po dito ang nakainom na ng kape? Hindi yung 3-in-1, yung talagang brewed. Paborito po namin yan, brewed coffee. Pastor, di ba? Kaya, sa Molino, di ba? Brewed coffee. Halimbawa, sino po dito ang may gusto ng mainit na tubig? Isang cup na mainit na tubig. Gugustuhin niyo po ba? Painumin kita, kapatid. Ayaw mo. Isang kutsarang kape. Hindi, Nescafe. Starbucks. Isang kutsara. Hindi, isang kutsara. Yung ano. O yung creamer ng Starbucks. O yung asukal ng Starbucks. Hindi mo gugustuhin yan. You see the problem po? Sasabihin natin, and we know, dapat alam natin, all things work together for good. Pero bakit ina-isolate natin at ginagawa natin, i-magnify ang isang things at sasabihin natin, Panginoon, bakit mo ako dinala sa lugar na ito? Bakit? Hindi ka dinala ng Panginoon dyan, ikaw ang naandyan. Hindi ka iiwan ng Panginoon dahil yun ang pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. Pero kaya tayo nasa isang lugar, hindi ka iniwan ng Diyos, ikaw ang umiwan sa Diyos. Tayo, amen? Guilty tayo dyan. All things work together for good. Huwag po nating i-isolate ang isang Yolanda ng buhay natin, ang isang pangangailangan, ang isang problema sa pamilya, ang isang problema sa anak, ang isang problema sa asawa. Pag yan ay pinagsama-sama mo sa bandang huli, ay pwede mong sabihin, Panginoon, salamat po. Ikaw na nagmamahal sa akin. Kaya ako masasabing mahal kita dahil minahal mo muna ako. He first loved us kasi. Amen? Kaya po napakahusay ng plano ng Diyos sa atin. Kaya ipinadadanas po sa atin ang lahat ng sufferings na yan ay para pampatibay at hindi pangpahina. Huwag mong kunin at i-isolate ang isang pangyayari at pinagsasabi mo pa, meron akong pinagdadaanan ngayong pastor. Bakit ba? Ikaw lamang ba ang meron pinagdadaanan? Kasi kung magkamisan, yung mga pinagdadaanan natin, ipinagmamalaki mo pa. Kayabangan po yun, pastor.
ang dapat po natin gawin habang tayo may pinagdadaanan. All things, tama? Isa lang yan Pagsamasamahin mo at sasarap ang kape. At pwede nating sabihin, Panginoon, salamat po. At masasabi kong tunay na ikaw ang nagmahal muna bago ko sinabing, mahal kita. Narito po ang salita ng Diyos Kaya po, maging centripetal na paglilingkuran ang nais ng Panginoon. At palagi po nating tandaan, ang panalo ay hindi po nakikita sa first quarter, kung hindi sa last quarter. Logos Bible Baptist Church, hindi ko alam kung nasaan quarter na kayo. Let's finish the race. Let's go forward, stronger, together. We are trained not to surrender. 1 Corinthians 15:57, ano po ang sabi? Ano? 1 Corinthians 15:57? Pastor Reggie, anong sabi? But thanks be to God who giveth us victory to our Lord Jesus Christ. We don't work for victory. We work from victory. We are all victors in Christ. Hindi po tayo talunan. For it is God who worketh in us. Hindi po niya tayo papatakbuhin ng hindi natin kaya. Huwag niyong tingnan yung laki ng gagawain pa. Huwag niyong tingnan yung milyon-milyon na gagastusin niyo. Hindi po yun ang problema. Ang nais po ng Panginoon, sama-sama natin gagawin yan. Gawin niyo ang posible at gagawin ng Panginoon ang imposible. Kaya po, ang Diyos ay Diyos ng imposible. Yan napakahalaga, Logos Bible Baptist Church at sa lahat po ng simbahan na nandito ngayon. Salamat po sa inyong pakikiisa. Salamat po sa inyong pagtuwang at lalo tigit sa mga missions ng gawain pong ito. Press on towards the mark. Kaya po natin. Hindi po natin magagawa ito if we are in this chord. Ang nais po ng Panginoon, a triple chord. Pwede po ba? Stronger together. Nais po ng Panginoon, sama-sama, together. One type of runner ang kailangan ng Panginoon. Yung pong naka-chord sa Panginoong Kristo. Let us all stand, please. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Nais po namin, Panginoon, na sa 27 taon ay siya pong maging dahilan ng lalo po naming pagsusumigasig na tapusin ang takbuhin na inatang mo sa amin. Ikaw ang nagsasabi, Panginoon, that we move and we go forward hanggang doon po sa aming mark, sa aming goal. Bawat isa po sa aming ministries ay may kanya-kanya pong goal, may purpose. Pero, Panginoon, kung ito'y pagsasama-samahin namin, iisa po ang layunin, to glorify you, O God. Salamat po, meron kaming pastor na siya pong nangunguna sa amin sa takbuhin ito. Hindi po namin siya iiwan, bagkus sasamahan po namin siya. Kayo po ang manguna, Panginoon. Marahil meron po sa amin dito na maliliit na tinga ng buhay po namin. Meron po mga bagay na kailangan po namin i-lay aside. Nauunawaan na po namin ngayon, Panginoon, ang forgetting those things which are behind. Bibilang po namin ang lahat ng ito'y dumi. At ayaw na po namin magbukas pa ng dumi sa araw-araw ng buhay namin. Narito kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. We want to move forward together with the whole church. Pagpalain niyo po ang iyong paanyaya sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.